So guys, I did my own experimentation if what will happen if I put the lavenders that I grow through cuttings in a fully shaded area, since I'm not used to grow lavenders before. So I did my own experimentation so that I will see it for myself if what will happen if I put the lavenders that I grow in a fully shaded area. And this is the result. So guys, as you can see, ito yung mga lavenders na pinalaki ko through cuttings. And dito sa part na to, they are not doing well. So dito naman, sa isa naman, actually, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is a 7 lavender that I grow through cuttings. And as you can see, they are not doing well. Kasi guys, nandito siya sa fully shaded area. Kaya kung mapapansin nyo, ayan, walang araw. Oh, look at that. So this is the result. It's negative, and since hindi ako nagpalaki before ng lavender, I did my own experimentation if what will happen, and this is the result. So ayan guys. It's negative, negative, negative. So guys, kung mapapansin nyo, I decided to transfer the lavender that I grow from cuttings in this container, because this is a large container and I prefer to put the lavender over here kesa doon sa raised bed, kasi nga kung mapapansin nyo dun sa pinakita ko, it's negative. So I decided to put um, dito sa pot. And this is the lavender that I grow through cuttings. Ito is nasa full sunlight siya. So this is the result. Kung mapapansin nyo is malaki na siya at maganda. Kagaya nung lavender na isa na transfer ko din doon sa nasa isa rin na pot. So dito rin, i-transfer ko siya rito kasi I can easily move this from over here or here kung saan merong sun. Kasi kung mapapansin nyo dito sa part ng garden is walang masyadong sun. Kasi yung morning sun is naandun siya sa part na yon. Eh, wala yun dun, hindi yun nakatapat doon sa garden ko. Nandito talaga yung garden ko. Kung saan dito tinatanim yung lahat ng mga herbs and condiments na ginagamit ko sa pagluluto. So, eto, ito-transfer ko nito dito. So, etong pot na to, I decided to add rocks kasi mas mabilis siyang ma-drain ang tubig niya every time na didilig ako ng halaman, kagaya nitong lavender dito sa pail na to. Kasi mas mabilis, since mabilis siya mag-drain, and this is a drought resistant plant. Mas gusto ng lavender yung dry na lupa kesa doon sa palagi siyang nai-stuck, nagkakaroon na stock ng tubig. Ayaw no ng lavender. So I decided to add eto ng mga bato dito sa pail. Kung mapapansin nyo, yung iba dyan, eto, meron din dyan sa may sismen ko, sa may lavender. Kaya kung mapapansin nyo is maganda yung lupa nila, kasi mas prefer ng mga halaman ko na yung well drained yung pinagtaniman nila. So I decided to add this one. So next, ang ilalagay ko dito, puro lang siyang ganito, mga lupa lang. At ang pangalawa is maglalagay ako ng dried leaves. Itong dried leaves na to, at isa rin to sa magiging fertilizer niya once na na-decay na siya dito sa ilalim na lupa. So ayan, pupunin ko lang siya ng dried leaves. So ayan guys, ayan, ganyan yung gagawin nyo. So after that guys, I'm going to add this soil. This soil is
very healthy because it contains a lot of vitamins and minerals that may lavender plants need. So I'm going to add this. Meron na rin itong a lot of fertilizer, which is chicken manure, yung kitchen waste. Kaya masustansya ito. So ilalagay ko siya dito. So ayan siya guys. So guys, as you can see, it's done and I'm going to make a hole kung saan dito ko ilalagay sa part na to yung lavender. Kung mapapansin nyo, ito siya guys. Look how beautiful it is. Ito yung nasa full sunlight na lavender na pinalaki ko through cuttings. Kaya kung mapapansin nyo, maganda yung naging result niya. Unlike dito sa isa, negative. Ito yung nasa shaded area na lavender na pinalaki ko rin through cuttings. Kaya kung mapapansin nyo is hindi siya maganda. Pero since nag-decide akong i-transfer sila, itatabi ko na lang ito dito sa container. So yun. Tulik ako. And then after that, dahan-dahan nyo lang siyang gaganin. So guys, kung mapapansin nyo is fully rooted na siya, which means pwede na siyang i-transfer. Ayan. Ayan siya guys, oh. Pwede na siyang i-transfer. So ilalagay ko lang siya rito. Ayan. At ito rin isa, itatag ko na rin siya dito nang sa ganon is lumaki rin siya ng mas mabilis. As you can see, since this is, if I'm not mistaken, this is a 3 months old lavender. Kaya kung mapapansin nyo is fully rooted na rin siya, which means pwede na rin siya to transfer. So lalagay ko lang siya dito sa part na to. Or dito na lang. So guys, it's done. As you can see, eto na siya. Ilalagay ko na lang siya sa merong araw na part dito sa garden. Maghahanap na lang ako kung saan meron dito. Kung saan makakakuha siya ng full sunlight, kagaya ng nangyari dito sa isa. All we have to do is to maintain the lavenders in a full sunlight from 1 hour to 8 hours. Depende na yan sa kung saan kayo makakahanap ng merong magandang part kung saan nyo siya pwedeng ilagay na may sun. So guys, if I'm not mistaken, there are 7 types of lavenders, but all I know is that I know is that 4 types lang yung alam ko na lavender, which is the Spanish lavender, English lavender, French lavender, and the lavender.
here in my garden, I only have one variety, which is the lavender, or its scientific name Lavandula X intermedia. It has a sulfy and menthol scent. Kaya guys, kung mapapansin nyo, kailangan ko siyang, meron na siyang dalawa dito. I grow these two cuttings. That is the mother plant. Kung mapapansin nyo, ayun yung pinaka mother plant niya. At eto, kumuha ako doon ng cuttings at eto na yung naging result. At yung ibang lavender na pinakita ko doon sa inyo is pinalaki ko rin siya through cuttings galing doon sa mother plant. This is an easy plant to grow. All you have to do is to you have to maintain the lavender plant. All you have to do is to water newly planted lavender for a couple of months until the plant sets in. And after that, once na ito ay established na, hindi na siya kailangan ng immediate watering. Pwedeng once a week nyo lang siya diligan, or kahit two times a week or once a week lang siya. Kasi once na established na siya, hindi naman siya masyadong sensitive kung paano siya palaki. So, eto guys, ipapakita ko sa inyo if what will happen kapag diniligan ko na siya, kung naging kung naging maganda yung pagkakalagay ko ng bato doon sa ilalim. Guys, since tapos ko na siyang lagyan ng lupa, now didiligan ko siya, papakita ko sa inyo if what will happen since naglagay ako doon ng maraming bato dito sa ilalim, para ma-determine natin kung ito talaga ay well-drained soil. So, let's see. Kasi guys, kahit moist ang lupa niya na pinag-transferan nyo, kailangan nyo pa rin siyang diligan to make sure na the lavender plants will thrive well. So as you can see guys, dito sa part na to is ayan siya, mabilis siyang bumaba yung tubig, which means naging maganda yung pagkakalagay ko ng bato at nung mga fertilizer or the dried leaves na ginamit ko. Ito yung pinaka favorite ng lavender, yung well drained yung pot na pinaglagyan niya, kasi ayaw niya ng masyadong matubig kasi it tend to cause its death, at mabilis siyang manghina once na palaging wet yung soil na pinagtaniman sa kanya. So eto na guys, since naging positive yung naging result niya, and lalagay ko na lang siya kung saang part na merong sun. Dito sa part na to na pinaglagyan ko ng mother plant ng lavender, okay naman siya dito kasi hindi naman siya nasa full shaded area. Kahit pa paano, meron din naman siyang nakukuhang sun kapag dumaan na ang 1, 2, or 3 ng hapon. Kaya meron na din siyang nakukuhang sun. Kaya kahit pa paano is maganda yung naging kinalabasan ng lavender na transfer ko dito sa may pot. Actually, nandun lang yung sa maliit na lalagyan nung binili ko siya. Tapos transfer ko lang siya dyan. Tapos yan yung naging resulta niya. Maganda siya. So eto naman, I'm going to wait for a couple of months at ipapakita ko sa inyo ang naging resulta ng lavender na transfer ko. At doon sa future videos ko, gagawa rin ako ng video on how to grow lavenders through cuttings. So dito muna tayo mag-focus kung ano ang mangyayari sa kanya after ng couple of months simula ng pagtanim ko ngayon. So that's all. That's all for today's guys. I hope you learned a little, and if you like this video, please like, subscribe. Feel free to comment down below if you want answers, suggestions, or opinions regarding on my current video. And if you know a lot of tips and tricks on growing plants, please let me know because I want to learn a lot. And that's all for today's guys. I hope all is well with you and your family. And good luck in the garden. Keep in touch.